Good morning, Sprockets. I'm here. Nandito tayo ngayon sa Nueva Ecija. Sa track ride natin ng 60 kilometers ng gravel monsoon. Kasama natin si Francis tsaka si Mika. Tara, let's go. Okay. So starting line is dito mismo, eksakto sa rotonda ng Lakewood. Dire-diretso lang tayo dito. Yes. So maganda yung area ng starting. Unlike yung mga nakaraang unrestricted, no? Na medyo highway ang start. Dito is dito tayo mag-start sa loob mismo ng Lakewood. Okay, so we're doing the 60 kilometer category of attack monsoon. The first ever attack monsoon, actually, to be honest. Medyo pagod na ako kumarera. Hindi na dapat ako sasali, pero nakakumit tayo dito sa mga tropa natin. Si Francis, tsaka si Mika, na medyo talagang gusto ko marera lately. Nakakumit tayo, kailangan natin panindigan. So, let's go! Okay, so fire road pala kaagad dito. Wow, asti! Dito tayo. Okay. So off-road ka agad, no? Medyo basa ka agad dito. Okay lang. Okay to fit. Okay. Wow. So wala pa lang off-road na. It's very good. Bike po. So nasimula nga is basang-basa. Expect nyo na. Pero like sa mga ganito, kukunin nyo yung nasa kaliwa. Ayan. Ito lang, medyo mataas yung putik. Doon part na yun, medyo sketchy. Kailangan may konting control ka. And may low gearing ka. Okay, dadaan ko na lang dito. Actually, mas maganda idaan nyo na lang sa gitna. Medyo naiwasan. Hindi naman siya malalim, no? And I don't think lalalim siya. In 1 week's time, mas maraming dumaan. Yes. Mas parang sisemplang ka pa kung iiwas mo eh. So idiretso mo na lang, idaan mo na lang. So legit monsoon yung simula. Legit na legit. Okay. Kung may tapalodo kayo, that would also be a very big help. Excuse me guys. So that's for the first part. Oh, now we get to the legit gravel area. So exactly 1.5 kilometer mark. Dito na tayo. The beautiful gravel roads of Nueva Ecija. There's nothing like this talaga. Sobrang ganda. We've got Francis of Opus Land, sa teammate ko si Mika of BOIB sa likod. Ayun sila. You can see gaano kaganda ng roads natin, no? Dito. That's how beautiful Ecija fire roads are. Napakasarap talaga kumarera dito. So on race day, of course, dito bombahan to. Since walang technical, may mga short loose corners lang, expect na mabilisan ang dalaan dito, no? So still fire road tayo. 1.6 kilometer mark. Okay, not so far, no? 3.3 kilometer mark pa lang. You'll get in this area na maraming butas-butas. Mostly nasa gitna siya, pero minsan nasa left siya, nasa right siya. So matitigas tong mga butas na to, maaalog ka talaga. Tapos what makes it worse is basa siya. Hindi naman siya madulas, hindi rin naman siya malalim, pero hindi ka makaka-speed, mahirapan ka pumidal kasi lilipad ka sa upuan mo. So pwede niyo siyang try iwasan, no? Para sa race day, para hindi kayo matagtag. Pero kung talagang ma-disrupt yung linear force nyo na padiretso, na masumimplang pa kayo dahil sa skid, wag na, sagasaan nyo na lang. First stretch of road, guys. 6 kilometer mark. Okay. So, hindi ko lang na video, no? Pero at 7 point 7.5 mark na, 7.3 mark. Yan yung medyo maputik na part. Napakaputik na. Pero para siyang laro, no? Try to maintain a straight line lang
Yun lang ang technique. You know, same sa lahat. Same sa mga very loose mud. Pero nasa surface lang yung mud. Hindi siya yung malalim na ano, nakakainin yung gulong na talaga. Nakain mo? Dami ko nakain putik. Okay lang kayo? Kung nakakap, para may line. Okay, sige, tara. Okay, so itong part na to is medyo sketchy. Oh. Spin. You have to get your spinning wheel na. Ako, ang gagawin ko is here. Nakita nyo, binaba ko yung paa ko sa left para hindi sketchy. And then, padyan. Yes, yes! Ganun lang. Baba mo. Padyak parang skateboard. Kung nag-skate ka. Or parang scooter. Okay. So yung part na yun eh. Medyo barahan yun. Hindi ready to alas na. Okay, wow. I'll take my chances here. Sa may right. Hindi naman siya technical. Mabilis naman siya. And buti, hindi sa Luzon. Okay, yun lang. Then we're good. Yun lang. Then we're good. Part na yun. So pagdating, pag nakita niyo itong fuel tech, kakaliwa na tayo. And after that very very muddy section, we'll get to this nice paved, tamed road. Dumi mo, Plara! Okay, so 11 kilometer mark, turn right kayo doon, then come to this fire road. Meron try na. So try namin practice medyo speed, no? Dito sa corner. Kanan mo, Mika! Right, so at 14.7 kilometer mark may kakaliwaan tayong road na maliit lang, may ilog siya. So dire-diretso lang. Medyo mahaba tong section ito, pero paved naman at the end of this road, magkaka-gravel section ulit tayo. Okay, so we are at 17.8 kilometer mark. Then again, another putik section. So, diretso na yan, ha? Pag mo nang i-try kalabanin yung putik at i-diretso nyo. Pero dito okay, no? Ayan. Pero ganun din, putik pa rin ang babagsakan nyo, guys. So okay, no, ako itong gitna. Okay itong gitna. Yung mga palang dito, okay lang. Kaya control lang. Bigyan nyo kung saan gusto pumunta. May tali. Nalaglag siya. Yeah, so ingat kayo, no? Maraming patibong or mga hindi kita na mga gamit dito. Katulad nito, may tali yung kalabaw, naglumublob siya. Patibong to, no? Pwede kang mag-trip dyan pag di mo nakita, lalo pag mabilis ka. So observe sa paligid, guys. So we are at 18.5k mark. Na-chain drop lang si Mika. Ayusin lang natin. Ano, Plar? Ano nangyari? Hindi mo buksan? Nasa legs lahat ng puwersa. Ikaw naman, Plaro. Nasa legs lahat. Teka, buksan ko muna to. So over the course of Nueva Ecija, no, paikot dito sa 60. Well, actually, the actual is 74 kilometers, no, in totality. Marami tayong mga gantong sections ng roads, paved roads na kinokonek yung mga fire roads o yung mga palay unpaved roads, no, sections to sections. Basically, dun tayo dumadaan sa mga palay roads, no, ng Ecija, left and right. Katulad dito, from the main highway, we turn right. So maraming beses natin gagawin to all throughout the duration of this track read. So exactly at 24.7 kilometer mark, we'll get to this very beautiful wide road, no, na talagang fire road lang siya, nothing fancy, nothing technical, dire-diretso lang siya and malapad siya. I think this connects sa major highways, no, duluhan. Dun kasi sa dulo may mga fire road na kumakapit din yung mga sasakyan. So sabi ko kay Francis, tara medyo magtulin tayo. Pang practice lang din, lagyan na rin natin ng konting interval tong ating track read, no. So dire-diretso lang dito. Dulo nito is highway where I think we will turn left. So this section is at around 30 kilometer mark. Sobrang butas-butas siya. Feeling ko maraming ka-try top speed dito. Yung buo pa yung Velocon. Kasi medyo technical siya in the sense na mahirap siya pagjakas. And very uncomfortable yung section na yun.
30 kilometer mark before itong bridge na to. Mahaba rin, no? May 1K din siguro yung buong section. Yeah, then we get to the continuation of this bridge. Okay, so not so far back from the last section, we will come to this intersection, or rather river crossing na may bridge na ginagawa construction. So walang ibang daan kundi dito. Yes, dito. So kasama to sa karera itong bakal na manipis na tulay na tinatawid ko ngayon na buhat yung bike ko. Kasama to sa karera. So it's just right after the last section, guys. Pero pagtawid naman yung tatahakin natin na susunod na course is diretso and banayad na. Okay, so tapos na tayo dun sa Tawid Bridge na section. Huwag nyo na bikin, hindi worth the risk. Laarin nyo na lang, mahulog pa kayo. So, nandito pa rin tayo sa after ng bridge na yun. Pure fire road pa rin. Flat the courses. Flat, walang ahon. Pinakaahon na yung mga packet na nung bridge. The rest, wala, ganito lang. So, ganda! Napakaganda talaga yan na gravel dito sa Nueva Ecija. Well, legit gravel race Nueva Ecija. Okay, so 31 kilometer mark, update tayo. 40 to 60 kilometer lang lalaroan natin ngayon. So wala tayong sakay, update tayo by increments of 5 or 10 kilometers. So may naliligaw-ligaw pa rin na sections na ganito, no? Pero wala naman, hindi naman technical, lalo kung malaki yung gulong sa harap sa gasa. Right, resume tayo dun sa may 40 kilometers. Video. Okay, so 42.2k mark. Nandito tayo sa sketchy na may putik na malambot. Hindi mo iisipin na hindi mo iisipin na tama yung daan. Tapos may twig din siya. Ang takot siya. Kaso kailangan natin dumaan. Buhatin nyo ng bike, mga natatakot sa tabi. Oo nga. Tibay na. Okay, so I think para mo na sa 40 plus kilometer mark to, 41, 42 yata. Dun mismo sa ruta may aggressive na kalabaw, no? Ready siyang manuwag. So nag-usap kami nila Mika, nila Francis na umikot na lang kami. So nagbutas kami ng talahib. Pero yung daan talaga doon sa kalabaw ay assume wala naman siya sa race day. So this is exactly the road, no, where that leads to na dun sa may kalabaw na kaninang aggressive. Pag hindi kasi siya nakaharang sa daan, may path na, dito yung labas nun, no. Kami umikot na lang kami, mayroon din parang alternate path. Kita naman, hindi naman mahirap. Pwede rin dun kayo dumaan. Isa lang yung bagsakan dito, no. So from that kalabaw, dito na yung bagsak natin. Eventually, mag-e-end to sa may road, sa may kalye, paved na, no, where we can turn right. So, 42k mark. Break daw muna. Sabi nila. Right, so I really suggest, it's actually required na magdala kayo ng lube nyo. Magdala kayo parang 3 beses kami nag-relube dito sa grabe ng putik, sa dami ng lusak na putik, sa dami ng kumunoy. Kailangan nyo ng lube, requirement siya. Yes, hindi na tayo sa 51. Puro fire road pa rin. May parts pa rin na maputik, pero mas konti na kumpara dun sa unang part. So wala namang bago, fire road pa rin, very basic. Okay, so nandito na tayo sa section ng highway na halos 9 kilometers, no? Paglabas ng gravel pa. So this long stretch of highway is 9.6 kilometers. Habang ginagawa namin ito ngayon, ibang klase yung headwind. Okay, so last 10k stretch of off-road. Nasweltehan natin ay ayaw nyo nilang pa. So ganito ang condition niya pag inulan. So this is the last stretch of trail, guys. Pabalik na tayo, home run na tayo, pabalik sa finish line. Mahaba to, 10 kilometers of pure fire road to, no? So butas-butas din siya, ang dami rin yung basa-basa at sira-sira. So ingat. Okay. So hindi na tayo sa last 5 kilometers na 65 kilometer mark. Makapasukin nyo ng matulin. Sobrang loose ng mga pato niya. So,
So, medyo tricky siya. Kung makikita nyo. Ayan o, marami kang sections na loose. Ang mga bato. Masayo yung harap ko. Nagsusupsi. Buhay na buhay ang mga bato. Pero, similar sa laro, no? Diretso lang projection nyo. Tingin marayo. Tingin diretso. Kahit sumayaw harap. Well, control nyo yung harap. Okay lang yung likod. Huwag nyo baka mag-wash out yung harap. Hindi. Wash out din kahit. Ayan, wow! Wow! Sa diretso lang. Okay. Magandang panapos to. At least, pwede tayong mag-speed dito. Pag last stretch na. You know? Okay. So I got a bit careless dito sa loose corner. Uy! Nice shave! Nice shave, bro. Yeah, so thank you Lord. Naalala ko mag-counter steer. Muntik na ako kumalat dun. Hindi pa nga gumagaling halos sa bruise ko, no? Tapos kakalat na naman. So thank you Lord na save ko yung doon. No? Ang bilis ko kasi pinasok yung corner tapos loose yung gravel. Anyway, proceed. Okay, so we're on the last 1.5 km stretch pabalik sa finish line. Basically, nandito tayo kung saan tayo nang galing. So, bumabalik lang tayo. So that's about it. It's not actually 60 kilometers. Total sa clock ko is 74.3. Siguro may ligaw na mga 600 meters. More or less 72, 73. Okay? So that's for 60k. Uy, taga lang. Pakararuhin tayo nito. Okay. So I hope makatulong yung track read na yan, guys. Kung may tanong kayo, PM lang kayo. Walang problema. Try ko sumagot lagi. Okay? Thanks guys. And I'll see you next week, Sunday, September 21, dito sa Nueva Ecija. Let's go!